Isang maulan na Martes sa inyong lahat. We hope you are keeping safe and dry this afternoon. I'm Pauline Berzosa. And I am Dor de Vera. Kahit na buhos ang ulan sa labas, dito buhos din ang mga sariwang balita at good vibes. Stay dry, sit tight as we serve you this afternoon delight. Alright, so bumubuhos nga ang ulan sa labas, no? And it's been raining the past couple of days hanggang ngayon. Hindi pa rin lumalabas itong si Typhoon Karina ng PAR. And, Mabagal siya, ha? At ngayon, nag-intensify ito typhoon level. Typhoon level. And mukhang sa Miyerkules pa o bukas aalis itong si Karina. Aba, mukhang Karina is taking her time. Pero alamin natin mamaya yun, makakausap po tayo mula sa Pag-asa para ipaliwanag kung medyo malayo-layo naman sa mapa ng Pilipinas, nasa karagatan, itong bagyong ito, bakit dito umuulan sa Metro Manila at iba pang bahagi po, no? Ng Luzon at Bulacan, Cavite, Laguna, etc. At malakas, no? Malakas talaga yung pagulan. Pero bago natin puntahan ang ating mga stories ngayong araw, like when we mentioned, kasama na po dyan ang Typhoon Karina na binabantayan po natin. Pag-usapan na rin po natin ang afternoon delight. The delight of the day natin sa afternoon delight. Perfect na perfect for the weather. Yes, there you go. So, ang ating delight is lugaw with egg. Mainit-init pa, no? Favorite ito ng Tita Denise Tan mo. Talaga? Yes. I'm sure miss na niya to. At hindi natin sasabihin dahilan dahil we were warned na kailangang seryoso tayo sa programang ito. Ay, ganon? Oh, okay. Sige. Hilig ka ba sa lugaw with egg? Oo naman. Parang comfort food na rin siya, no? Dahil madali kainin tsaka nakakabusog. Mas gusto mo ba yung lugaw mo na medyo slightly thick, porridgey, or yung medyo watery and loose? Mas masarap yung thick. Oo. Ikaw? Ibig sabihin na pabayaan na yun. Ganon. Mas maganda yung... The kernels have absorbed the water. Pero malay mo, pwedeng konti na lang parang ano na siya, kakanin. Kakanin? Na savory. Labo. Nanigas na. Okay. Pero masarap talaga to usually pag umuulan, di ba? At mainit na mainit. Ang comfort food talaga walang katapat. In the words of the great Miriam Defensor Santiago, this dish totally negates the need for a meaningful human-male relationship. Because? According to the joke. Okay. Kasi kung nilalamig ka, December, di ba? May mga jokes normally na, December, wala akong jowa, walang kayakap. Ba't ka maghahanap daw ng boyfriend? Bumili ka na lang ng lugaw. Ganon? May initan ka na at meron din siyang... Ayun. Merong side dish or may kasamang sahog. So perfect po talaga yan. Pag rainy season, no? Pag gloomy sa labas at naiinggit na yung mga Pauline, may kulang yan. May kulang nga no? Yes. Meron kasi talaga itong... Ang toasted garlic. Toasted garlic and green pero onion ba tayo, to? no? Wala siyang wala siyang tokwa tsaka pork. Okay pa rin, panalo pa rin. Lugaw. Kasi meron siyang egg. Oo. Kasama talaga yon. Mas masarap kapag may kasama. Hindi lahat. Hindi ba lahat may gusto kasi na? Yung iba ay allergic sa egg. Oh, that's true. That's true, ano. At hindi mo alam minsan kung saan nanggaling yung egg na yun. Actually, hindi lang pag rainy weather kinakain ng lugaw. Kahit pag may sakit, di ba? Usually, ako when I'm feeling under the weather, usually ang binibigay sa akin ng mama ko is lugaw para madali kainin. Pag wala kang masyadong gana or to chew your food, di ba? Masarap din po ang lugaw. Vicks, wala ba kasabi? Vicks yan? Kinakain? Vicks Vaporub? Hindi kinakain. I mean, pagkakain mo, Vicks, ganyan. And then you instantly feel better Parang may something yung lugaw pag may sakit ka na parang gumagaling na ako. Feel mo namang may sakit ka. At parang hindi ka na lalalamig at hindi ka na malungkot. Pero, pag may sakit din, ano ba yung mga pagkain na pang may sakit? Sprite, pang ganyan, di ba? Basta clear soda. Normally na-associate yan sa pang may sakit, etc. etc. And lime-based drinks din na mainit. Yan. So, kain tayo?
O, sige. Kunyari lang yun, ano? Pero hindi natin sila talaga inaalok. Atin to. Habang kumakain ka dyan, of course, we're on a weather watch today, as like what we mentioned. And now we are bringing in our mobile journalists, or we'll be bringing them in later on to check on flooded areas. We will also be speaking to Pag-asa to check the track of Typhoon Karina, which is expected to leave the country by Wednesday. Aside from this, we will also talk about takeaways from the third State of the Nation address of President Bongbong Marcos, which happened yesterday. At kasama natin dyan ang most sought-after political analyst na konti na lang mako-cover, na maiikutan na ng lahat ng channels, news networks, including mga online news organizations. Ang kulang na lang ay baka PTV4. Okay. Ang hindi nag-i-interview sa kanya at ano pa ba? All TV. Okay, pero in demand siya. In demand. In demand talaga. Sobrang in demand. At maswerte tayo kanyang pinaunlakan. O yun. So, we look forward to that. Mamaya, no, makakasama natin siya later on the show. But for now, let's see some stories first on social media. Good news muna. Oo, good news muna tayo. Ito, para sa OFWs natin, despite the bad weather, on the Philippine Star, ito po, a new and bigger OFW lounge has been open at the NAIA Terminal 3. Fairness, maganda pa, Ang ganda, di ba? So parang naka-business class na rin yung mga OFW natin. Kung alamin pala, ang specialty nila sa kanilang lounge ay yung kanilang arroz caldo. Yes. Famous Parang madalas ka arroz dun, ha? caldo. Hindi naman. Natatakam lang ako tuwing nakikita kayong mga VIP na kumaka. Hindi, pero maganda to. Alam mo, very Swedish ang kanyang design. Very Minimalist, di Scandinavian. ba? Oo. So, Ganda. dito ipapatong halimbawa dito isasabit yung mga maong na jacket. Dito naman yung mga Iconic. binili nilang mga sound system. Ganon ba yan? Ano ba yung Hanggang mauso ngayon ngayong ba? mga inuwi ba? Hindi na yata eh. Maong jacket talaga. Okay, so as we can May see, problema grabe, ka no? ba sa maong jacket? Wala naman. Uy, nagmamaong jacket pa rin ako. Yan. Di ba? Nauna na yung mga tiyuhin natin. Oo. From Saudi noon with Saudi gold. Oo. Aba, so malaki yata ito, no? So, siya ay matatagpuan sa Terminal 3 ng NAIA near Gate 7. Ayan. So it officially opened its doors to the public last Friday, July 19. And mukhang maganda, no? And they listened to ganda nga. suggestions or recommendations to really improve naman yung OFW lounge natin. Sorry, pero mas social pa to sa mga existing na mga lounges ng ilang airlines doon sa airport na yon. That's true. So, inside the lounge, it's complete with a charging station daw. Merong mga hot and cold drinks din, pati mga finger food. So, this is a nice treat na rin for all our OFWs kasi alam naman natin sila na rin yung tinatagurian nating modern day heroes ng bansa. 200 packs pa lang capacity niya, no? Pero ano kaya itong mga ilaw-ilaw dito? At ito pala yung Charging station to eh. Charging, ito yung flights. Yes. Diba? Social. Sino kaya ang designer nito? Ayan. Pero Okay, maganda. mandated by law pala ito, Tita Pao, no? Yes. February 2023, ang proposed OFW Resting Lounge Act to create spaces for overseas workers. Ngayon, ano kaya yung mga requirements dito para makapasok ka? Siguro yung proof of employment mo, no, as an OFW. I believe meron naman silang card, yon, yes. OFW card. Tatapakan, ano? Hindi ba sapat na naka-denim jacket ka? Ganun. Hindi, pero this is very nice, di ba? Kasi may nag-viral yun, I remember, online, na the old appearance of OFW lounges were very bad. So, I think it's high time na rin na ganito yung mga ino-offer na lounge sa mga OFW para pag uwi nila, ito yung sasalubong sa kanila o kahit pag alis nila, maganda rin yung... Yung binabanggit mo ba kanina ay ito yung kauna-una na nasa Terminal 1. Terminal 1? Ay, hindi. This is Port level. Oo. So ito yon. Ngayon, balita ko, may nagsabi sa akin na nagle-level up daw yung urig na NAIA terminal kasi para may mga sosyale na rin ng mga restaurants. Totoo ba ito? Yung Terminal 1. May wildflower pa nga daw doon, I heard. Wow. Pero ngayon, ang binabalak daw na magbukas pa ng similar lounges sa Clark, sa Pampanga, Mactan, sa Cebu, and Davao. Ayun. Kaya pala parang may ginagawa doon sa Davao dati.
So, maganda na rin, diba? Good news for all our OFWs. At bigyan ng dignity naman kahit papano, no? Ang mga taong bumubuhay ng ating ekonomiya for the past several years. Pati hindi lang siya yung kwarto na nilagyan lang ng upuan at masabi lang na lounge, ano? Ay, saan ba yung ganyan? Ay, wala naman. I think you're talking about yung mga embassy Wala. sa ibang bansa. But this really exceeded expectations, diba? It's really nice and At very sigurado fit ako, for a lounge. walang daga dyan, walang ipis, ano? Sana. Wala ring surot. Yan, susurutin mo ba yan? Oo nga. Oo. Sana naman wala. Bago naman yung mga... Ang dumaan ko sa inyong harapan, mga kapatid, ay isang phantasmagoric illusion. Part ghost, part Edo Manzano. Okay. And part fruit. Part fruit. But not in the way that fruit mean. Okay. So, pero saan kaya yung buffet nila? Finger food daw eh. Oo. Hindi naman buffet spread talaga. So, I guess hindi pa kita sa picture na to. Kanya-kanyang madaya. Dapat yan? Siguro may mga peanuts, ganon. Or... Wala ba silang tiwala? Oo. Okay. So malalaki yung, alam mo, parang classroom na to, ha? Maganda, di ba? Dapat may speaker dyan, di ba? Or para mag-Bluetooth, para ikabit nila, magpapatugtog ng Scorpions na malakas sa malakas, saka Deep Purple. Ayun. Parang napakahabang CNN docu kahapon. Anyway, another story from Sunstar. Okay, moving on to our next story. Ito naman po, local personality was bashed for, quote, lecturing wait staff. Okay, so nag-viral din po ito online, ano? This photo of local personality in Cebu, Jude Bacalso, and a restaurant waiter made rounds on social media kasi nakalagay nga dito, ano, is the waiter parang naka-rest, parade rest position. Oo. Sa ROTC, tawag din parade rest. Oh, parade rest. Parade rest. Ang alam ko, ganun yung parade rest, di ba? Or ganun. No, hindi kasi ako. Pero, okay, it turns out, ang cause pala niyan ay tinawag siyang sir. Yun. It started there. LGBTQIA member, itong supposedly personality na ito. Pero dinideny niya ngayon yung pag-parade rest seemingly as if ay ang waiter yung gumawa, hindi raw siya yung nag-utos sa gawin yun. So ito daw ay gently explaining to him the dynamics of or the pitfalls of misgendering na tinatawag ng mga ganyan. Misgendering is tinawag siyang sir. Ayun. Yun. So she was just educating him daw about gender sensitivities, and since then, of course, since the post went viral online, Miss Jude Bacalso has released this statement. In-explain nga niya that they already settled this matter with the restaurant management. Nandun din yung crew, pati yung store supervisor, and disagreement nga daw yung nangyari. But after they aired their sides, they settled it already amicably. But she apologized, of course, to the rest of the staff, pati yung mga na-offend from this post. Pero on her end, sabi nga niya, she was just explaining yung mga napaka-complicated nito. Proper pronouns. Pronouns. Ano ba, yung para hindi ka raw ma-misgender. Hindi raw misgender, isang tanungin mo raw, what are your preferred pronouns? Pero may mga guidebooks naman nagsabi na, huwag mo tatanungin kasi medyo disrespectful yun. Pero saan ba? Kahit tayo, nalilito rito. Not for anything. Pero alam ba, marami pa rin tayong mga kapatid na napakalaking misteryo nito mga pronouns at itong buong usapin na ito. So, konting patience siguro at patience sa pagpapaliwanag. And I think that that's what they want naman to achieve after this incident is to raise awareness and to educate everyone better, no? Kasi ang explanation ni Miss Jude Bacalso dito, ay hindi naman daw niya pinilit tumayo yung wait staff. She was just explaining. She even invited him to sit doon sa table, but he insisted on standing. Pero ang dun kasi nung nag-post ng picture na to, sabi 2 oras daw niyang napansin nakatayo yung wait staff. Parang tensyonado yata kasi kasama yung mother niya. Hindi ro totoo yan nang pinaupo siya. Thank you, sir. Ay!
Naulit pa, no? Naulit pa. Wow, Naulit. ganun. Unity lang dapat. Oo. So, ayun, napansin nga kasi ay, yung area ng restaurant mukhang sa outdoor area pa to, no? So, marami talagang bystanders na nakapansin and I guess they just raised concern dun sa... Kulang pa tayo. Miles to go before we achieve wokeness. Wokeness. Tapos may mga magre-rebelde laban sa wokeness na yun at babalik doon sa old school conservative values. Pero wala pa tayo doon. Wala pa naman. Okay, at this point, yes, sorry, tanungin na natin muna kung hanggang saan ba itong ulan na nararanasan natin. Makakausap po natin ang weather forecaster po ng Pag-asa na si Miss Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon po. Lord po at si Pauline. Good afternoon, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Lord, pati Ma'am Pauline. Oo, Veronica, ito tuloy-tuloy pa rin na yung pagbuhos ng ulan, no? Ano na ba ang latest kay Typhoon Karina? Nasa na ang bagyo at hanggang kailan tayo maapektuhan nito? Opo, so tama po kayo. Etong si Karina nga ay huling namataan kanina alas 10 ng umaga sa layong 320 kilometers east ng Basco, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. May nakataas din tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Batanes, particularly sa Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ibana. Signal number 1 naman sa may Sabtang, Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calagos Islands, at ang northern portion ng Catanduanes. Sa malalakas na pagulan naman for today, hanggang bukas ng tanghali, 100 to 200 millimeters of rain, Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. 50 to 100 millimeters of rain sa Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, eastern portion ng Isabela at nalalabing bahagi po ng Cagayan. Okay, Miss Veronica, kakaiba ho, may ilang katangian na masasabi nating kakatwa itong bagyong ito, no? Una, yung area pong karagatan na yan, halos bibihira po yung dumadaan ng mga bagyo po dyan. Hindi ho ba, ma'am? But sobrang bagal yata nitong bagyo na ito to the point na nag-develop na siya into a typhoon. Opo, ito kasing bagyo na ito, so medyo mahaba din kasi yung binaybay niya sa dagat natin. Nasa east lang natin siya. So, naging medyo mahaba yung pagtahak niya sa karagatan dahil galing siya sa baba, pataas, palabas ng PAR. So, mukhang matagal talaga. And also, ngayon naman, medyo steady na yung movement niya, papalabas ng PAR natin. Veronica, may posibilidad ba na mag-intensify pa si Karina bago umalis ng PAR? Sa ngayon, nakikita natin na posible pa ito mag-intensify bago ito mag-landfall sa may Taiwan. And then, posibleng humina ito pagka nag-landfall na siya at mas papalayo pa sa atin. Okay. Ordinary viewer, ay makikita, parang ang layo-layo naman sa mapa ng sa land area o sa landmass. Pero bakit inuulan kami? Ano pong sagot natin doon, Ma'am Veronica? Although malayo itong bagyo na ito sa atin sa Metro Manila, ito ay nag-e-enhance o napapaiba nito yung habagat, yung ating southwest monsoon na main driver ng mga pag-ulan sa western section ng bansa. Dahil nahatak na ito, so ang nangyayari ay nagiging maulan sa atin sa Metro Manila, lalo na sa western sections ng Luzon. Veronica, may iba pa bang weather disturbances na minomonitor ang Pag-asa? Maliban dito sa ating habagat, southwest monsoon, at saka dito kay Karina, wala nang iba po. Okay. Okay, natanong mo na yung inaasahan, ano? Alright, so, ang habagat po ba na ito ay mas nakikita natin na intensification itong mga Setyembre pa, ma'am, pero as we stand na, ngayon ba gaano ho ba katindi gaano ka intense ang habagat ngayon to the punto na yung mga probinsya po sa Mindanao ay nababaha na po ng matindi. So, yung habagat kasi natin ngayon, na-enhance nga siya, na-enhance ni Karina. And also, yung ngayon, hindi naman na po inuulan masyado or wala na po masyadong cloudy sa Mindanao area. So, possible naging saturated na yung mga lupa po doon. Kaya, ang nangyayari ay
nagiging nagkakaroon ng mga pagbaha din. Although ngayon hindi naman na po natin nakikita maulan. Po, sa Bulacan, ano? Kita natin, nababaha na. Sige. Alright, maraming salamat po sa oras niyo. Wala po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Ms. Veronica Torres. Alright, time out muna. More conversations coming up. Sa pagbabalik po yan ng Afternoon Delight, makakausap natin ang pinaka-in-demand na political analyst ngayon, si Tito Ronald Diaz. Yan lamang po. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord Vera. At ako naman po si Pauline Verzosa. Muli, magandang hapon po. And at this point, we give you a quick rundown of more stories here on One News. Typhoon Karina has slightly intensified over the Philippine Sea. It was last spotted some 320 kilometers east of Basco, Batanes, where signal number 2 has been hoisted. Signal number 1 is raised over areas now being flashed on your screens. The western part of Luzon will also experience showers due to southwest monsoon enhanced by Karina. And down south, the Cebu Archdiocese is staging a prayer rally against the Absolute Divorce Bill on July 27. It says the event intends to protect the family and sanctity of marriage. All afternoon masses will be canceled on the day of the rally. The Philippines, along with the Vatican, is the only country where divorce is still illegal. Suspended Bamban Mayor Alice Guo was once again a no-show at the Justice Department's preliminary investigation. She was instead represented by her legal counsel. The DOJ is probing trafficking charges against Guo and 13 others. And Vice President Sara Duterte opted not to watch the live broadcast of President Bongbong Marcos's third State of the Nation address. Her office says she had to pay respects to the late Bohol Vice Governor Junicio Balite. Senators Bato de la Rosa and Bongo, both known Duterte allies, also skipped the SONA. For medical reasons daw. But still on the SONA, President Marcos ended his speech with quite a bang, a total pogo ban. And what else did he talk about? Here's the report. President Bongbong Marcos made sure his third State of the Nation address ended with a bombshell announcement, that being the immediate ban on all operations of Philippine offshore gaming operators. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new for our countrymen who will be displaced. Aside from pogos, Marcos made a bold statement regarding the West Philippine Sea. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang,
Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. In 2018, He also appeared to be slightly emotional when thanking fishermen and patrollers in WPS. sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Meantime, the president said there is no room for killings in his administration's campaign against illegal drugs. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Before emphasizing the government's gains in agriculture, Marcos admitted that retail prices of rice are costly. To reduce rice prices, he said they had to reduce the tariff rate for imported rice and implement mandated price ceilings for the staple. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang. Aside from that, Marcos also touched on several issues in the country. These include digital gap, frequent brownouts, El Nino, and swine fever. The president capped off his sauna with a quote from English philosopher John Stuart Mill's speech and with a challenge for Filipinos. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. All right. Diba? Evil triumphs when good men do nothing and ignorance prevails when wise men do not speak up. At may kasama tayong wise man ngayon, Tita Pao. Buti, nakaswerte tayo. Grabe, overbook na ang schedule nito. Hindi pa nagsisimula ang SONA. Nako, ang kasama po natin ngayon ay ang ating political expert, ang dati po na minsan ding umamoy doon sa very rarefied air of power. Dating Secretary Ronald Llamas. Dito, Ronald, magandang hapon Good sa'yo. Pauline, magandang Siya talaga hapon. unang mong binati. Hindi, ihuli ka na dahil babatiin kita ng magandang hapon, sir. Baka bigyan mo akong seminar. Oo. Seminar dahil kailangan mo ng criticism and self-criticism na ginamit mo sa isang pag-analyze. Ang opening kamo ng speech ng Pangulo, pati na ending, are the only things that you found interesting. Anything in between ay induced narcolepsy sa iyo, kamo. Nakatulog ka. Meron naman. Maganda lang yung simula dahil pinaliwanag niya yung difference ng pinagmamalaki ng gobyerno na high growth rates at yung talagang nararamdaman ng mga tao. Lalo na sa konteksto nung a few days ago, lumabas yung SWS survey na ang self-rated poverty ay tumalon sa 58% to 12% increase. So, tingin ko ay conscious yung presidente sa ganung klaseng contradiction. Pinagmamalaki mo yung high growth rates, pero ito yung nararamdaman ng tao. Mataas na presyo ng bigas, ng kuryente, ng tubig, at kakulangan sa sahod. So, maganda yung opening. At pero yung laman is basically yung alam na natin na ginagawa ng gobyerno. Irrigation, agrarian reform, farm-to-market road, no? Infrastructure, etc. At maganda yung climax. Total Pogo ban, kahit may debate pa sa loob mismo ng cabinet. Total Pogo ban, kahit mismo sa kanyang political supporters are hindi pa united. Pero pinangatawanan niya. Total Pogo ban, at saka yung West Philippine Sea na, yun, hindi naman bago.
No? Pero may job dun sa kanyang predecessor. Hindi ito kathang isip. Hindi ito kathang isip. No? Kaya hindi kami magwe-waiver. Pero merong siyang ginamit na salita na noon lang niya ginamit. De-escalation. De-escalation. At siguro yun yung kailangan ipaliwanag ng gobyerno in the next few days. Anong ibig sabihin ng de-escalation? Dahil yung nangyayari yung de-escalation dun sa sinasabing bagong agreement between China and the Philippines. Ang sabi ng Philippines, wala itong kinalaman sa paghingi ng permiso, pag-submit ng schedule, at pagsunod sa gusto ng China. Sabi naman ng China, yung nilabas nila, hindi. Parang ito yung dati na secret agreement with Digong na hingi kayo ng permiso at bawal ang construction materials. So in the next few days, pagdedebatihan, ano bang ibig sabihin ng de-escalation? Tsaka parang wala naman tayong ide-de-escalate. No? Nagdadala naman tayo ng tubig at tsaka pagkain at tsaka gamot. So ano yung de-escalation na gagawin natin? No? Yun yung, so yan, I think isa dun sa mahalaga dun sa climax ng speech. Pero in between, meron namang mga mahalaga katulad hindi binanggit ang Chacha. No? Actually. Hindi binanggit ang Chacha. Ibig sabihin yan ay tapos na yan, patay na yan. Tapos yung drug war, binanggit niya, di ba? Bloodless, walang extermination, at 8 P's? 8 P's. 8 E's pala. 8 E's. 8 E's. Yun yung kailangan kong matutunan sa'yo. Ako rin eh. Di ko alam kung ano yung ibig sabihin ng 8 E's. No? Kaya, tapos, So may dalawang policy reversals o 3, 4 na ito'y 360 degrees pagbalikwas doon sa dating administrasyon. Definitely. Yung drug war, yung West Philippine Sea, yung Pogo na nag-flourish nung panahon ni Digong at na-identify yung kanyang mga tao na kasama dyan. Halimbawa, yung biggest Pogo, si Michael Yang, Presidential Advisor for Economic Affairs at hindi lang sa Pogo na leak, pati sa drugs. Kaya lumabas na ng bansa, nasa Dubai na. No? Dubai? Nakalabas na. Hindi China, Dubai. Tapos yung isa pang na-link ay yung ex-human rights lawyer. Ay, paborito mo, no? Idol natin? Spokesperson, no? Na gustong sumali sa Mr. Supranational. Hindi naman siya gusto. Yung friend niya lang. Okay. Yung kasamahan niya lang. So yan. Yun yung mga reversal. No? Awatin mo ba? Gusto mo muna magtanong para Hindi, pero masana. Tito Ronald, I'm curious, no? Kasi even before the SONA, ang gusto talagang, in surveys, ang gusto talagang marinig o malaman ng mga tao, ng mga Pilipino is yung plano ni PBBM sa inflation. Kasi marami nang umaaray. Do you think he was able to lay out his plans talaga dun sa mga issues na malapit sa sikmura? Siyempre, yung inflation na nga, presyo ng mga bilihin. Did he address that clearly? Medyo kulang. Tama ka dahil halimbawa, yung mga recent surveys na bumaba siya in terms of approval at saka trust rating ay related do sa mga gut issues ng una, inflation, ikalawa ay sahod, ikatlo ay trabaho, underemployment basically, at ikaapat ay corruption. Medyo natalaka yan pero parang kulang. No? Halimbawa, nung second SONA niya, in-emphasize niya yung pagdurog sa mga kartel, mga smugglers at saka mga hoarders. No panahon na siya ang umuupo. Secretary of Agriculture. Dahil sabi niya, directly related itong mga kartel na ito doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na pagkain, lalo na bigas. Pero since then, wala naman ako nabalitaan na nakulong at nahuli na hoarders, smugglers, saka kartel. No? Kaya sana in the next few days ay magpakita naman siya na ito yung mga nahuli namin. At kahit may full-time na siyang Secretary of Agri din, mga wala ring naibigay o yung intel, kunyari halimbawa sa mga nadidetect na kung sino-sino mga tao nasa likod nito. Tama. Dahil yung usapin sa bigas ay usapin ng productivity. Ibig sabihin, usapin siya ng supply, hindi siya usapin ng demand. No? Ibig sabihin, kulang sa production yung ating mga magsasaka. At isang usapin dyan, kulang ng tulong o subsidy yung ating Department of Agriculture. Ikalawa, ang mga external factors like La Nina. No? At ikatlo ay dapat i-assess natin tong rice tarification law. Dahil ano na bang nangyari? Ang purpose kasi niyan, pababain ang presyo ng bigas sa merkado, pero pataasin yung presyo ng bigas sa farm gate price. Ibig sabihin yung ibibigay sa mga magsasaka. Correct. Hindi nangyari yan.
So, yan ba ay kinakailangan ng tanggalin uli, baguhin, i-modify? No, katulad ng statement niya doon sa EPIRA Law. Kailangan pag-aralan. Actually, marami ng study dyan eh. Kailangan ko na lang, dungkalin na lang. Sobrang dami na dyan sa usapin ng EPIRA Law at ang dami ng expert na magsasalita dyan. Yung rice tarification ang kinakailangan talagang i-review dahil tinatamaan yung presidente sa presyo ng bigas. Correct. At hindi rin totoo yung masagana 99, magiging 99 pesos yung kilo ng bigas. Tito Ronald, ikaw ay 6 na taon din na nag-advise sa Pangulong Aquino. Na hindi madalas pakinggan, no? Na hindi palibhasa, mumultuhin ka nun. Anyway, ang SONA ay balanse lagi ng fact-sharing at yung may, kahit paano ay may konting mitolohiya kang sinishare, no? Balanse rin siya ng pagyayabang at realidad. Real talk lamang. Well, yeah. Tama ka, Lord. sir. Tama ka, sir. No? Una, yung SONA ay parang report card. Sasabit ka ng report. Pero nagsasubmit ka rin ng plano. Yes. Pero yung overarching na mensahe niyan ay yung iyong leadership na pinapresent mo. Ito yung aking pamumuno, dito ko gustong dali ng bansa. Medyo kapos pa ng kaunti yung presidente natin. Dahil, halimbawa, kung titingnan mo yung mga previous presidents, meron silang proyekto na laging inuulit-ulit dun sa kanilang SONA. Parang, if you destroy my country, I will kill you. Oh, parang ganon, no? 6 years yun. Yan. No? People Power kay Cory. Tiger Economy, Philippines 2000 kay Abalos. FBR, no? Manduluyong yun, di ba? Tiger Economy. Ay, di. Tama. FBR pala. Yung kay Abalos Burger, no? So, yun yung kay FBR, no? Yung, halimbawa, kay ERAP, walang kamag-anak, walang kaibigan, no? Uy, SONA ba yun? ERAP para sa mahirap, no? Hindi ba sa inauguration na yun? Hindi, paulit-ulit yun eh. Sa yung message na yun, no? Ine-emphasize niya, ito yung aking definition ng aking leadership. Kaya lumalabas lagi yung sa SONA. Si GMA, bangkang papel, no? Hindi ko na alam kung nasan yung mga bangkang papel na yun. Pero, yung isa naging empleyado rito. Talaga? Tapos yung isa ay Mang Pandoy. Diba? Nakamatayan na ni Mang Pandoy, mahirap siya, no? So, at yung kay Pinoy naman, yung walang korap, walang mahirap kung walang korap, at saka yung second SONA niya, yung no to wang-wang. May isa pa. Impunity. Yung pinakahuli yata, Eddie Wow. Balita pa, ikaw rin nagsingit ng ganyan. So, wang-wang lang ako. Tapos yung kay Dingong naman, papatayin ko kay lahat. No? May mura pa yun, pero hindi natin pa sabihin sa TV. So medyo kulang pa ng ganun si BBM. Pero at least itong third SONA, catchphrase. may attempt. Oo, ganyan. No? Kailangan yun, ano? Oo, mahalaga yun eh. Yung kumaga magiging household name, icon, no? Maging household brand. No? Kailangan niya ng ganun. Sana sa third SONA, sa fourth SONA niya, ay gawin niya yun, no? Ang code switching mahalaga, yung ginagawa niya. May sasabihin siya sa Tagalog, tapos para maintindihan ng foreign dignitaries, may quasi-translation sa English. Para i-emphasize, no? Yung Si Pinoy ng 2011, all Filipino lagi. All Filipino ang speech niya at mukhang hindi na siya bumalik since then. Actually, nagulat ako kay Pinoy dahil nung kilala ko siya na congressman at senador, hindi naman siya mahilig magsalita ng ganyan eh. Hindi siya ganyan ka-articulate, ka-eloquent. Nung naging presidente ba, parang hindi ko yata kilala ito. Kaya minsan nagbabago ka eh pag nalagay ka sa ganung klaseng posisyon. No? Kumbaga, anong sabi nila? Some are born great. Some achieve greatness, but some have greatness forced into them. So, ano kaya ang sabi naman ng isa, some are smarter than others. Yeah. Hindi na ako pupunta ron. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Unless gusto mo pag-usapan natin yon. You have the time? Sir. Nako, pero bitin na nga tayo. Nako, talaga, mapaalam na tayo. Marami pang tatanong sana si Pawi. Pero, maraming salamat for your time. Of course, thank you for joining us, Tito Ronald Llamas, the most sought-after political pundit in the whole country. Hindi naman. Diba? sakit ng tito, no? Parang Tito. All right, you're still watching Afternoon Delight here on One News. We just need to take a quick breather. Stay tuned.
Alright. And we're back. You're still watching Afternoon Delight here on One News. Ako po si Pauline Versosa. At ako naman po si Lord De Vera. Yung background noise po na naririnig po ninyo ay okay lang. Several localities have canceled classes due to heavy downpour. For details, we have Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, anong balita dyan sa kinaroroonan mo ngayon? Mukhang wala na naman yatang ulan, pero kamusta yung tubig dyan? Actually, Lord and Pauline, kanina umaga pa lang kasi naglibot tayo, hindi lang dito kung saan ako nakatayo. Dito kasi ako ngayon sa overpass sa May Menjola, pero kanina umaga naglibot tayo sa iba't ibang bahagi o parte ng U-Belt. Pero kanina kasi iba yung kulimlim talaga, sobrang dilim at hindi humihinto yung mabibigat na buhos ng ulan. Pero ngayon, umaambon-ambon na lang sa ngayon ang sitwasyon dito nga sa isang bahagi ng U-Belt. Pero yun nga, ang suspended kasi dito pa lang sa Manila is elementary lang hanggang high school para sa mga private schools. Kaya para nga sa mga kolehiyo dyan at iba pang mga paaralan, mabuting bumusisila lang at abangan yung advisory nila kung magkaroon ng changes din, kung magsususpend din sila ng klase nila. Balik sa inyo. Alright. Maraming salamat, Merimon Reyes. Ayan, at kakakuha lang natin ng information na nakataas na po ang orange rainfall warning sa Metro Manila, sa Bataan at sa Zambales. So, Ibig sabihin ba, maghanda? Oo, intense rains. Okay. Ang pinakamalaking announcement sa SONA kahapon ay, dito pa? All pogos are banned immediately. Pero bakit nga ba ang ilang netizens kinakabahan? Ang reaction nila in today's serving of Isaw. I saw the signs. Okay, so for our I Saw the Signs, ito ay ang Pogo sa SONA Edition. So, tignan natin. Ito, mawawala na ba talaga yung Pogo? Favorite ko pa naman yung kwek-kwek. Ha, ha, ha. Tawa ka naman. Tawa ka na lang ng ano. Pogo eh. Ayun. So, sa mga hindi nakagets, I think we're trying to describe Pogo. Pogo. Oo, ito. Quail egg. At bakit ito pinagbawal ni BBM sa SONA? Oo. Yan ang dahilan kung bakit doon sa PISA scores, nahihirapan tayo umangat. Sa mga kakornihan na ganyan. Next! Eto, Pogo pala yung ban. Kala ko Pogi. Kinabahan ako. Ikaw ba nag-post nito? Baka si Manny mo gato yan. Opo. Kung ako mag-ano ng ganyan, hindi. Pero ito na lang. Total, hinahanap. Hindi totoo na magtatambal yung isang senador at yung isang controversial figure. Oo. Senador, si Grace po at si Alice Go. Oo nga. Tambalang, Pogo. hindi totoo yun. Hindi na matutuloy. Yan ang pang-PISA score, Oo high nga. ranking. Oo. Alright. Okay, meron pa po ba tayo? Ayan, that's it for today. But if thank you. If you've seen the signs, please do send them to us at afternoondelighton@gmail.com para ma-feature po namin yan dito sa Afternoon Delight. Alright. And that's Afternoon Delight this Tuesday, July 23. Please keep safe and dry, everyone. I'm Pauline Versosa. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Mag-ingat po tayong lahat. Maulan sa labas.